So, panay-panay na naman ang post ng mga OLA agent ngayon. Noong nakaraan, meron na ako nakita, pero nati-take down naman agad ng mga group, ng mga OLA Victim Community Group, yung mga post ng mga agent. Pero ngayon, nakita ko lang itong mga post na to, tulungan natin na mai-report sa FB para matanggal o ma-take down na itong mga pagpo-post ng mga OLA agent na to. Ang malapit pa ron, itong agent na to, naglalagay ng reward doon sa mga pinost niya, doon sa mga biniktima nila, mga nang hiram dito sa mga OLA nila. Alright, welcome back mga kadyan. Ito po muli ang inyong lingkod. Bago tayo magsimula, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo yung notification bell para updated po tayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, sa intro natin na OLA agent na naman na nagpo-post at namamahiya. But this time, meron pa silang nilalagay na kung ano ng mga article na hindi naman talagang yun yung nilalaman ng kanyang pinopost o yung kinaka-caption niya. Ang gulo, totoo lang, no? Itong agent na to, naglagay pa ngayon na reward system na 50,000 per head daw bawat picture doon sa post niya. Pakita ko sa inyo mamaya. Pero unahin natin itong mali-maling informasyon na ipinopost ng OLA agent na ito about sa small claims. Tapos, nakalagay doon sa post niya, wanted. Kawang biktima ng OLA dahil nurse pa naman siya. Ang pinost pa yung PRC license niya. Pakita ko sa inyo yung sinabi niya. Ayan, no? Ayan. Takpan ko lang yung pangalan at yung address ng biktima para sa kanyang karapatan. Ito, nakalagay doon sa kanya, wanted address. Tapos, yung small claims. Nakakaloko to. In small claims niya, Section 5, Article 7160 of the same Act as amended by local government Code of 1991, Presidential Decree number 417. Tinignan ko yung 7160. Ayon sa ito nga, ayon sa 7160, ang ating local government code ang isa sa mga tungkulin ng bukal o board member na magpasa ng mga ordinansa na nagpapato ng multa na hindi lalagpas ng sa 5,000 piso o pagkabilanggo na hindi lalagpas ng 1 taon sa sino mang lumabag sa mga panlalawigang ordinansa. Kumbaga lang to yung municipalidad, yung local government nila ang gagawa ng mga board member nila. Hindi naman po kasi sinabing small claims meron na kagad yan. Yung small claims, syempre alam na natin yan mga kadyami, di ba? Ang dami na nagpaliwanag about sa small claims. Lalong na maaasahan natin yan at legit na pagkakatiwalaan natin na vlogger dyan ay ang ating kaibigan si Boss Ray. At dahil alam niya, dahil siya siyempre bilang isang lending collector, kaibigan natin yan, mas nakakapagbigay siya ng mga tamang impormasyon about sa ganyan. Kasi may mga ginagawa sila about sa mga small claims kapag meron sila na hindi nakakapagbayad ng utang sa kanila. Kasi civil case lang naman talaga yan. Ito, local government, siguro iba naman yung siyempre wala namang kriminalidad about the small claims, diba? Alam naman natin yan, napakalayo doon, no? Tapos papahiya nila, small claims gagamitin, diba? Mali-maling informasyon na nga, namamahiya pa. Gayong itong mga OLA agent na ito, na makakapal ang muka, sila na yung namamahiya, sila pa yung matitigas. Tapos kapag narig, sana pagka narig kayo, please lang, pag narig kayo, huwag kayo magtatakip ng mukha, huwag kayo magtatakip ng tuwalya, ha? Kasi yabang-yabang nyo mag-post ng ganyan. Yung mga biktima ninyo, wala kayong alinlangan ipahiya. Binibigyan nyo pa ng dinadamay nyo pa yung mga kamag-anak, yung mga mahal sa buhay, pati yung mga bata. Isasama nyo sa kahihiyan. Tapos kayo, pag narig, tatakip kayo ng tuwalya. May karapat na kanina nyo, diba? Kalokohan ninyo. Kaya minsan, mas naiintindihan ko yung mga tao, ba't di kayo binabayaran Tapos magpo-post pa kayo ng ito, pakita ko sa inyo isa, Ayan, may reward fee na 50,000 per head yan, ha? Ayan, sinasabi ko sa inyo. Gurihin mo, 50,000 per head, naniningil lang kayo ng utang. Mas malaki pa yung gastos nyo. Sigurado pagka pinahuli nyo lahat yan. Sa dami nyan, na mga pinopost ninyo. Maya't maya, araw-araw. Kung 50,000 per head, siyempre, tawag doon, malulugi yung kumpanya nyo, di ba? Malamang sa malamang sigurado magsasara kumpanya nyo kung pipito. Hindi nga kayo papautang ng ganyang kalaking halaga hanggang sagad na kayo sa 3,000, 5,000. Tapos magbibigay pa kayo 50,000%. Di nga mga kups na mga OLA agent na to talaga walang kadala-dala itong mga ito.
Kaya please lang, pagka kayo na-raid may natutunugan ako na parang may mangyayari, hindi ko pa sure. Pero may natutunugan lang ako na malapit na. Kasi noong December, nagkaroon nga ng problema ang PAOK at saka yung PNP, yung time ng December. Siyempre, iba yung mga sitwasyon kung bakit. Pero tingin ko mayroong mangyayari yung this year. Okay. Di, siyempre, pag na-raid, no? Please lang, ulitin ko, please lang, huwag kayo magtatakip ng mga tuwalya sa mukha ninyo. Huwag kayo magsusuot ng mga hoodie ninyo, tapos sasabihin nyo na, hindi ho kasi nagbabayad ng utang, kaya napipilitan namin i-post Hindi pwede yun. Hindi nyo pwede sabihin na hindi nyo alam na bawal sa batas. Kasi, alam nyo yan Nagpapakatanga lang kayo. Diba? Alam nyo yung cyberbullying. Alam nyo yung pamamahiya. Alam nyo yung ginagawa nyong pag-abuso. Yung pananakot. Diba yung mga threats ninyo? Kaya pag kung sakali may matuluyan na ma-raid, please lang din sa mga OLA victim na nagkaroon ng utang niya, tuluyan nyo rin. Tingnan nyo, pag hindi patong-patong yung kaso ng mga yan, hindi lang sa criminal liabilities, pati sa data privacy. Pero yung pinost, diba? Pinost mismo PRC license nung biktima. Ito, ipapakita ko ulit sa inyo, yung may small claims yan. PRC yan. Napakahalaga yan para sa isang tao. Tapos yun ipapakita. Siyempre, pagka nilabag mo data privacy, malaking penalties at malaking pataw na parusa dyan sa mga lumalabag sa data privacy ng National Privacy Commission. Ngayon, yung kaso naman nila, criminal liabilities, iba rin yun. Yung pangaharas nila, yung pamamahiya nila, siyempre meron pang yung isa sa Congress na pinasa, yung 7363 yata nga ba yun? Nakalimutan ka ba sa meron sa Congress na Consumer Protection Program para something like that na medyo mabigat din ang parusa doon. Pag napatunayan sa korte at napatunayan na talagang kayo lumalabag sa mga karapatan ng mga tao sa kanilang pagkakautang na hindi naman nabayaran, pwede naman kayo magsampa talaga sa small claims. Ayaw nyo lang. Kasi alam nyo sa sarili nyo na hindi legal yung ginagawa ninyo. Kasi kung legal kayo, pwede nyo naman puntahan sa bahay yan, di ba? Kung talagang legit kayong kumpanya ng isang leading company. Kasi ako nasubukan ko na rin, naranasan ko na rin puntahan ako sa bahay. Wala namang problema. At least nagkakaintindihan kami. Kilala ko yung pumunta sa bahay. Nakita ko ng personal yung pumunta sa bahay, di ba? Ganun yun. Kesa naman ganyan, hindi ko kayo kilala, ipopost nyo ako. Gagamit kayo ng dummy account. Ipopost nyo ako, laban ko sa inyo. Di ba? Paano ko kayo sasampahan ng kaso kung kayo mismo hindi ko kilala? Gagamit pa kayo ng alias-alias dyan. Yan, yung pangalan ito tandaan nyo yung pangalan na yan, i-report yan para ma-take down ng Facebook, para mawala na yung mga post-post na yan. Ngayon nakaraan may mga dami. This week, ilan na yung nakita ko na agent na nakapost, buti na mabilis ma-take down ngayon kahit paano. Ewan ko kung talaga sabagay nagtutulong-tulong mga OLA Victims Community Group na matanggal, ma-take down yung mga yan. Pero may mga ilan dyan na nakikita ko pa. Buhay na buhay pa, alive and kicking yung mga pagpo-post nila sa FB. Kumbaga, ang take down, susunod na araw, meron na naman bago na mga agent na nagpo-post at mamahiya. Diba? Kaya minsan, payo ko lang din sa inyo mga OLA victims pag may na-raid, tuluyan nyo. Saglit lang naman yan, yung hearing na yan sa preliminary investigation, mga ganyan. Pero, mabagal lang talaga, mga buwan bago mapatunayan. Kasi syempre hindi naman ganun agad-agad. May due process pa rin kailangang pagdaanan ang ating batas ukol sa mga ganyang klase ng usapin, lalo na kung medyo mabigat yung pag-uusapan. Yan, daming pwedeng isang pangkaso diba? So yun, sana nakatulong ang video ito, i-report natin itong agent na to. Muli, maglalambing po kasi pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Marami po salamat. Sarang Hamnida po.